Kasunod ng paglulunsad sa mga bagong pasilidad sa Ninoy Aquino International Airport, positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapapawi ng Pilipinas ang titulo bilang top tourist destination sa Asia. Bumungad rin ang mga bagong pasilidad sa mga umuwing overseas Filipino workers na mainit na sinalubong ni Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Ang detalye sa report ni Denise Osorio. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang pagsalubong sa mga pauwing overseas Filipino workers para sa Kapaskuhan sa NAIA Terminal 3. Ang mga dumating na OFW ay tumanggap ng regalo at tulong mula sa Pangulo at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Bahagi ito ng taunang Presidential Pamaskong Salubong Program para sa mga bagong bayani ng bansa. Kasabay ito ng pagbubukas ng mga pasilidad para mas maging komportable at mabilis ang proseso sa mga dokumento ng mga OFW at Pinoy tourists. Ang commentary namin ni First Lady habang naglalakad kami all the way through the different parts of the airport, ang sabi ko sa kanya, it looks like a real airport finally. Because it looks like the airports that we go through when we travel in other places. And to finally see the airport at least functioning like a modern airport, the importance is the multiplier effect of this efficiency is quite massive. Bukod sa bagong immigration e-gates, bukas na rin ang bagong ayos na dignitaries lounge at food halls. Sa ngayon, Pilipino pa lamang ang pwedeng gumamit ng mga bagong inilunsad na e-gates na ito. At dahil biometric identity verification na ang gamit nito, aabot lang sa 20 seconds ang pagkuha ng immigration clearance at ang pagtawid nito. Kapansin-pansin ang bilis ng paghupa ng pila ng mga pasahero, lalo na kapag peak hours tulad ngayon. Nasa 6 na pong mga e-gates ang kasalukuyang nakadeploy nasa NAIA Terminal 1 at Terminal 3. Inaasahang matatapos ang rollout ng 78 e-gates sa unang quarter ng 2026. Isa singi katapang sa mga unang nakaranas ng paggamit ng mga bagong e-gate. At aniya, tunay na maihahambing ito sa mga e-gates sa Dubai kung saan siya nagtatrabaho. Mas mabilis to, definitely. And as you can see, mas efficient siya sa dami ng tao na dumarating daily. Sobrang bilis and sobrang helpful nito, especially sa mga balikbayan or mga resident. Mas mabilis na rin ngayong ang Wi-Fi connection, mas maayos ang cooling system, at mabilis ang proseso sa baggage handling system sa NAIA. Hindi lang sabi-sabit na atin-atin lang na sinasabi natin ang ganda ng airport ay kahit na yung mga nag-aaral tungkol sa kondisyon ng mga iba't ibang airport ay sinabi na maganda na nga ang airport dito sa Maynila. It only shows that the Philippines can meet global standards. Bukod sa mga pasilidad para sa mga biyahero, ipinamamadali na rin ng Pangulo ang pagpapalabas sa ilang balikbayan boxes na pinabayaan ng ilang forwarders. More or less 130,000 balikbayan boxes na nakatenga lang dyan, nag-aantay, hindi alam ang gagawin. Now, we will send them back to their owners. Yung mga iba rito, pinadala para pang Christmas gift nung nakaraang taon. Kaya sa wakas, pipilitin natin matanggap naman nila bago dumating naman ang Pasko. Binigyang diin ng Pangulo na di dapat mabalam ang mga balikbayan boxes ng mga OFW dahil lamang sa kapabayaan ng ilang tao. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.